Alright, hello Philippines. Ito ang update natin. Balikan natin ang malalaking balita na nagdaang linggo sa ANTV. Panoorin po natin. Happy weekend. At ito ay subaybayan po natin ang mga kaganapan ng ating balitang Pilipinas. At panoorin po natin ang lahat ng ating detalye. At maraming salamat sa patnubay na panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And ayan, panoorin po natin guys. No other further ado, let's go. Katiwalian sa Pilipinas lumalaganap ayon kay Ombudsman Samuel Martires. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad, because money becomes power. Dalawang bagong patrol vessels ng Philippine Navy magagamit na sa pagpapatrolya sa coastal areas ng bansa. Bagong training facility ng Philippine Coast Guard na ipinagawa ng US sa Balagtas, Bulacan, opisyal nang binuksan. Dito rin lahat, pati yung mga maliliit natin na vessels, pati yung mga aluminum boats, pati yung maintenance ng mga rubber boats, lahat ng maritime operations related activities dito natin gagawin. They will have classroom instructions and may simulator tayo, mayroon tayong laboratory for the engine room. So lahat nandito except for the physical water na kailangan. A long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends, we are partners in prosperity, and we are ironclad allies. Alright, yan ang ating update sa nagdaang linggo. At panoorin po natin yan. Confidential fund para sa Department of Migrant Workers isinulong para masawata ang scammers at illegal recruiters. Pero ilang senador at mismong ang namayapang DMW Secretary Susan Ople tutol sa panukalang confidential fund sa kagawaran. That when she was alive, she was against also taking in confidential funds for the DMW because she believed that within our mandate and if we work with law enforcement agencies, we will be able to do this mandate in accordance with the law. Paggamit sa mga bagong teknolohiya upang mapaunlad ang rice industry sa bansa, tututukan ng Department of Agriculture. Yan ang gagawin ngayon ng DA na kukunin ang pinakamagagandang teknolohiya. Lalo ngayon, technologies become so important, the new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan baguhin, kailangan pag-aralan so that we can make sure that we have a stable source of supply and that supply is affordable to ordinary Filipinos. SUV driver na nakunang nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City, sumuko na. Lalabas naman po yung katotohanan kung paano nangyari ganun. Ay lang po. Hindi natin tinotolerate dito sa Valenzuela ang mga ganitong krimen o ganito pong mga tao. No? Dito po sa Valenzuela, maigi at strict natin pinaiiral po ang batas natin, batas motor vehicles at mga ordinansa natin at wala akong lugar ho dito ang siga-siga sa Valenzuela, no? Rappler CEO Maria Ressa, absuelto na sa lahat ng tax case. Natitirang kaso, dinismiss din ng korte sa Pasig City. For, as we've seen in other cases that have been resolved, that rule of law is stronger, that facts remain. Last January I said facts win, truth wins, justice wins. Pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer, binigyan ng exemption sa spending ban ng COMELEC. DSWD pwede nang mag-distribute ng ayuda hanggang sa mga susunod na linggo. The President instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th. Pagpapakalat ng maling impormasyon sa West Philippine Sea issue, posibleng sponsor ng Chinese government ayon sa Philippine Coast Guard. Some of those journalists that
that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea received emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. Based on my personal understanding, ma'am, of course, this kind of information operation will not be happening unless it's supported. 2024 proposed national budget target aprubahan ng Kamara sa September 27. That's really number one. Kasi syempre, ayaw natin ng delay. Ang pinakamabigat na ayaw natin mangyari is yung ma-reenact ng budget. 3 dayuhang scammers na aresto sa Makati City. Tinaguri ang cryptocurrency king at tauhan nito, nadakip naman sa Parañaque City. Mga nahuling suspect, dati nang may mga kaso ng panloloko. Kunwari, ikaw, nag-invest ka sa akin ng 10,000, after 2 weeks ko ibabalik. Magiging 20 na siya. Ang problem dun is, doon sa 2 weeks na ibibigay sa'yo kung makikita mo pa siya. Maharlika Investment Fund kabilang sa ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Summit sa Singapore. Investment fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Dating Congressman Arnie Tevez, protektado umano ng warlord sa ibang bansa ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. DOJ magpapatulong sa United Nations para mapauwi si Tevez sa bansa. Southeast Asia, supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin kasi ASEAN yan eh. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Problema sa tech scam sa bansa mas malala kesa illegal na droga ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. It's becoming worse. Tapos kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang itapat ito sa problema natin sa droga eh. Mas malaki yung kinikita ng mga scammers na to kaysa sa drugs, and the risk na maaresto sila mas maliit. Nakatago ka na sa fake identity tapos naka-online ka pa. Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea, dumarami na naman. Chinese Maritime Militia, mas naging agresibo umano sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Karagdagang EDCA site sa bansa, pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do. Ilang lokal na pamahalaan nagbigay ng 5,000 dagdag cash assistance sa mga rice retailer. 5,000 yung bibigay ng city, katulad din ng ibang syudad. At hiwalay po dyan, meron naman po silang 5,000 pesos mula po sa local government ng San Juan. At para po sa mga retailers natin, kinumpute ho namin magkano yung renta nila, usually around 150 to 200 per day. At minultiply ho natin yan, so lumalas around 5,000 a month sila. So ito na ho yung tulong natin sa mga naapektuhan, at least ho, masagot na natin yung pangrenta nila for 3 months. Naarestong Malaysian national na nagbebenta ng pre-registered SIM cards, may kaugnayan umano sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay noong 1 buwan. Sinisimula na namin yung mga pagkalap dito sa mga tinatawag natin contractors ng mga SIM cards na ito na binabayaran para gumawa ng mga libo-libong mga SIM cards. Mga pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar, napatunayang nagkaroon ng mga pagkakamali sa isinagawang operasyon. Rekomendasyong tanggalin na sila sa serbisyo, inaprubahan ng NCRPO. Sa mga tiwaling pulis, lagi pong sinasabi din ng ating regional director na magbago na, let us toe the line.
Ika-11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike inaasahan sa Martes. Mga PUV driver na hindi pa rin nakakakuha ng fuel subsidy, problemado. Napakahirap talaga kung linggo-linggo nagtataas eh. Hindi nakapangalan sa akin to eh. Kaya wala ay sabi kasi pag hindi nakapangalan sa iyo hindi ka makakakuha, sabi ng LTFRB. At mahigit 600 kandidato sa barangay at sanggunian kabataan elections na isyuhan ng show cause order ng COMELEC bunsod ng maagang pangangampanya. Ano ang sinasabi ng due process? Ang due process po dapat bigyan ng pagkakataon. So nandun na po yan sa ating respondent kung kukunin niya yung pagkakataong sumagot na ibinigay sa kanya. Alright guys, ayan ang update sa nakaraang balita dito sa UNTV at sa buong Pilipinas. At thank you so much and God bless us all. Peace out.